Magandang araw mga kaibigan. Ating puntunghayan ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang I'm Falling For You. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maaga pa lang ay sinundo na siya ng driver nito. Pilit na pinipigilan siya ni Tito Wilma kahit sinabi na niya rito ang tunay na dahilan ng pagtira niya sa bahay ni Miko sa loob ng 1 buwan. Hayaan na lang daw nila si Wendy sa kulungan kung wala na talagang ibang paraan para makalaya ito. Pero wala namang masama kung susubukan niya ang inaalok ni Miko na trabaho. Nagulat siya nang marinig na tumawa ito. Manghang na patingin siya rito. Noong nasa opisina sila nito ay wala siyang natatandaan nang ngumiti man lang ito kahit isang beses. Narito na ako. Hindi ba pwedeng makalabas na rin sa kulungan ang kaibigan ko? Tanong niya. Ang akala ko ba'y nagkakaintindihan na tayo? Kailangan mo munang tapusin ang misyon mo bago ko ibigay ang gusto mo. Sagot nito. Bumalik ang kaseryosohan sa mukha nito. Pero napakatagal ng 1 buwan. May isang salita ako. Huwag ka nang humirit dahil hindi magbabago ang isip ko. Sabi nito. Kung makakalusot lang naman, mahinang sabi niya sa kanikibit balikat. Tumawa ito ng mahina. Napakadali naman yata magbago ng mood ng taong ito. Aniya sa isip. Follow me, kapag kuwan ay sabi nito. Nauna itong lumakad. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang nakasunod dito. Nilingon siya nito. Ipapakilala kita sa kapatid ko. Sagot nito at binilisan ang paglalakad. Umagapay pa rin siya rito. Kinakabahan siya habang tahimik na naglalakad sa mahabang pasilyo. Ilang sandali pa ay kumanan sila. May narinig siya na malakas na rock and roll music. Natanaw niya ang isang pinto na bahagyang nakaawang. Pakiramdam niya ay dumagundong ang paligid habang palapit sila ng palapit doon. Prepare yourself. Bahagya na lang niyang narinig iyon dahil nakalayo na ito sa kanya. Pumasok ito sa pinto. Sumunod siya. Entertainment room pala iyon. Kumpleto iyon sa gamit. Namamanghang na patingin siya sa plasma TV. Nakakita na siya ng ganoon sa appliance center sa isang kilalang mall na napuntahan niya. Kahit siguro habang buhay siya magmaneho ng tricycle ay hindi siya makakabili ng ganoon. Nagkalat sa carpeted na sahig ang mga balan ng BCD at DVD. Nagkalat ang mga magazines noon at mga balat ng chichirya. Sa tabi niyon ay may malaking component. Dumagundong sa lakas ang volume ng speaker niyon. Patricia! Malakas na sigaw ni Miko sa babaeng nakahiga ng padapa sa mahabang sopa. Tiningnan niya ang babae na tinawag nitong Patricia. May headphone nito sa magkabilang tainga at may hawak na disman. Yumuyugyog ang mga balikat nito at gumagalaw-galaw ang mahabang buhok nito. Marahil ay sinasabayan nito ang tugtog sa disma nito. Ito pala ang kapatid ni Miko. Mukhang hindi magiging madali para sa kanya na baguhin ito. Patricia! Tawag uli ni Miko. Gusto niyang matawa. Paano ito maririnig ng kapatid nito? Gayong silang dalawa nga na magkatabi lang ay kailangan pang magsigawan para magkarinigan. Ang kapatid pa kaya nito na abala sa pakikinig ng musika? Nang hindi pa nito napapansin ni Patricia ay lumapit na ito. Tila hindi nito malaman kung paano pahihinaan ng component. Shit, sabi nito. Basta na lang nito hinugot ang plug ng component. Nilapitan nito si Patricia at walang babalang tinanggal ang mga headphone nito. Hey, what's wrong? Malakas na tanong ni Patricia. Umupo ito sa sopa at nag-lotus position. Kitang-kita ang inis sa mukha ni Patricia. Nagtaka pa siya ng pagmasdan niya ito. Ang sabi sa kanya ni Miko ay 20 anyos lang ang kapatid nito. Pero bakit tila matandang tingnan si Patricia? Siguro ay dahil sa makapal na makeup nito. Dark blue ang eyeshadow nito at pinatungan pa ng lavender. Itim ang eyeliner at lipstick nito. Kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ako naririnig. Halos magiba ang bahay sa lakas mo magpatugtog. Sabi ni Miko. Kapansin-pansin ang labis sa pagtitimpi nito habang nakatunghay sa kapatid. Don't exaggerate things, big bro. Ipakulong mo ang arkitek at engineer ng bahay na ito kapag nagkalamat ang mga pader dahil lang sa malakas na tunog ng component.
Papiloso pong sabi ni Patricia. Natigilan siya. Meron palang tao na hindi takot kay Miko. Ang akala kasi niya ay parang maamong tupa ang lahat ng taong humaharap dito. You're getting sarcastic, Patricia, banta ni Miko. Umismid si Patricia at bumalik sa pagkakadapa sa sopa. What do you want? Pagkuwan, walang siglang tanong nito kay Miko. Hindi niya mapagdesisyonan kung mananatili siya sa kinatatayuan o aalis na lang. Mukha kasing nakalimutan na siya ni Miko dahil sa pakikipagtalo nito sa kapatid. Nahihilang din naman siya na nakatayo sa pinto habang pinapanood at pinakikinggan ang pagtatalo ng mga ito. May bisita ako at gusto ko siyang ipakilala sa iyo. Kailan mo pa ginawang ipakilala ako sa mga bisita mo? Hindi ba't kulang na lang ikulong mo ako sa kwarto ko kapag may dinadala kang bisita rito? Alam mo hindi totoo yan. Ikaw ang nagkukulong sa sarili mo. Ayoko makipagtalo dito. Well, sino bang ipakikilala mo? Talaga bang sarcastic ito kung makipag-usap sa kuya nito? Tanong niya sa isip. Tiningnan siya ni Miko. I want you to meet Alexandra. Pakilala nito na sa kanya pa rin nakatingin. Nagulat siya dahil natatandaan pa pala nito ang buong pangalan niya. Isang beses lang niya binanggit dito iyon noong magkaharap sila sa opisina nito. Bakit parang biglain nais niyang madalas na marinig iyon mula sa bibig nito? Huminga siya ng malalim at saka tiningnan si Patricia. Tila nakakulong sa kanyang lalamunan ang gusto sana niyang sabihin. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Iba na yata ang taste mo ngayon, sabi nito kay Miko. Kinagat niya ang kanyang labi at pinigilan ang sarili na gumanti ng sagot dito. Hindi niya alam kung iniinsulto siya nito. Huwag kang bastos, Patricia. Dapat mong pakisamahan si Alexandra dahil simula ngayon ay siya na ang magiging chaperon mo, mariing sabi ni Miko. What? Gulat na sabi ni Patricia. Tumayo ito mula sa sopa. Yes, my dear sister. Come here, Alexandra. Tawag sa kanya ni Miko. Tahimik na lumapit siya sa mga ito. Alexandra, si Patricia, ang kapatid ko. Siya ang babantayan mo, sabi ni Miko sa kanya. Para bang natutuwa pa ito na ipakilala siya kay Patricia kahit parang gusto na siyang patayin sa tingin ng kapatid nito. Hi Patricia, nice meeting you. Pinilit niyang ngumiti. Hindi siya pinansin ito. Sa halip ay humarap uli ito sa kapatid. You're kidding. Tell me this is just a joke. Nanggigigil na sabi nito. Alam mo bang hindi ako nagbibiro, Patricia? Tama ang narinig mo. Simula ngayon ay hindi ka aalis ng bahay nang hindi kasama si Alexandra. Dipaini at ipadadala kita sa Paris kasama ni Monique. Muli siyang tanga na palipat-lipat ng tingin sa dalawa. Nagtatagi sa mga bagang ni Miko. Si Patricia naman ay nanlilisik ang mga mata. Hindi niya maunawaan kung bakit ganun ang naging reaksyon ng mga ito. Hindi ko kailangan ng bodyguard, chaperon, alalay, spy, or whatever you want to call this. Wika ni Patricia. May kumislap na luha sa mga mata nito. Ngunit agad ding naglaho iyon. You don't have to like it, you have to follow it. Matatag na sabi ni Miko sa kapatid. Oh, I hate you. Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Patricia. Pagkatapos ay tinabig siya nito. Nasa bukana na ito ng pinto na muling lumingon sa kanila. Nanlilisik ang mga matang tumingin ito sa kanya. And I hate you too. Sisiguraduhin kong bibigyan kita ng isang buhay na impyerno, sabi nito bago tuluyan nagtatakbo palabas. Naiwan siyang nakatulala. Tama bang tanggapin pa rin niya ang trabahong inalok ni Miko? May oras pa ba siya para umurong? Hindi siya makapag-isip ng tama. Sa akala mo ba ay magagawa kong pagbaguhin ang kapatid mo? Baka lalo siyang magrebelde kapag itinuloy natin ito. Nanlalambot na sabi ni Alex na magkaharap silang nag-uusap ni Miko sa loob ng study room nito. Hindi ka pa nga nag-uumpisa, sumusuko ka na. Sabi nito na sumandal sa table chair nito. Parang hapong-hapo ito. Nag-iwas siya ng tingin. Ang totoo ay gusto ko nang umurong sa usapan natin. Halos hindi iyon lumabas mula sa kanyang bibig. Para kasing tumututol ang kanyang isip. Mas gusto mo bang makulong na lang ang kaibigan mo? Tanong ni Miko. Tumingin siya rito. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Pumayag ka na lang na bayaran namin ang perang dinukot ng kaibigan ko. Para kasing hindi ko kayang pakisamahan ang kapatid mo. Narinig mo naman ang sinabi niya, diba? Bigla ay para naging palagay ang loob niya rito.
Matigas ang puso nito pero sinabi ng isang bahagi ng kanyang puso na may nakatago pa rin kabutihan nito. Hindi ko kailangan ng ibabayad mo. Marami na ako noon. Kahit ang perang nakuha sa akin ng kaibigan mo ay wala rin namang halaga sa akin, sabi nito. Ganun naman pala, bakit kailangan mo pa kami pahirapan? Naguguluhang tanong niya. Wala naman palang kwenta ang ikinaso mo labang kay Wendy. Bakit kailangan mo pang magbigay ng kondisyon kapalit ng kalayaan ng kaibigan ko? Ngalingaling iduktong niya. Dapat lang talagang bigyan ng leksyon ng kaibigan mo. At magagawa ko iyong kahit wala ang presensya ko. Marami akong abogado na pwedeng kumilos, sabi ni Miko. Napakalupit mo talaga, Mr. Del Mundo, nanlalambot na sabi niya. Ikaw ang lumapit sa akin, Alexandra, at isa akong negosyante. Hindi ako nagbibigay ng pabor na walang kapalit, diretsang sabi nito. Bumuka ang kanyang bibig para gumanti ng sagot pero bigla na rin niyang itinikom ang kanyang bibig. Napapagod na sumandal siya sa upuan. Ang totoo ay hindi pa rin kita maintindihan. O talagang martir ka lang para magsakripisyo para sa ibang tao? Sinalubong niya ang tingin nito. Hindi nyo kasi naranasang maging mahirap. Ganito magtulungan ang mga taga-squatter. Puno na sarkasmo na nakataas noon sabi niya. Naalala na kasi niya ang sinabi nito sa conference room nito na gawain daw ng taga-squatter ang ginagawa niya. That's why ikaw ang inalok ko na magbantay sa kapatid ko. Dahil alam mo ang salitang sakripisyo para sa ibang tao. Maang napatingin siya rito. Hindi siya makahagilap ng sasabihin lalo na't hindi niya ito kinikitaan ng kahit katiting na pagsisi sa mga nasabi nito. Subukan mo, Alexandra. Hindi pa rin siya makapagsalita. Pinagmasdan lang niya ito. Napakagandang pagmasdan ang biglang paglambot na mukha nito. Para itong bagyo na biglang humupa. Mukhang dalawa ang kailangan niyang paamuyin sa loob ng mansyon na yon. Isang leon at isang tigre. Nararamdaman naman niya ang paglundag ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang leon sa kanyang harap. Nagmamadali ako, Alex. Kaya magdesisyon ka na ngayon. Sasakay ka ba o iiwan kita rito? Tanong sa kanya ni Patricia pagkatapos nitong ihagi sa kanya ang helmet. Mas pinili nitong tawagin siya sa palayaw niya. Nakasakay ito sa Bimax Yamaha nito. Hindi niya maisip kung paano ito nakakayang patakbuhin niyon. Hindi ba pwedeng kotse na lang ang gamitin natin? Tanong niya. Nilingon pa niya ang maraming sasakyan na nakaparada sa garahe na katabi ng driveway. Pwede namang isa sa mga iyon ang kanilang gamitin. At sigurado ka ba na sa eskwelahan ang punta mo? Sunod na tanong niya. Why? Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito? Tanong nito na parang nagmamalaki pa sa hitsura nito. Unang araw niya sa trabaho. Pagkatapos nilang mag-usap ni Miko na nagdaang araw, ibinigay nito sa kanyang schedule na klase ni Patricia sa universidad na pinapasukan nito. Kaya kanina, hindi pa sumisikat ang araw ay bumangon na siya. Alas 7 kasi ang unang klase ni Patricia. Napansin na rin niya ang Bimax Yamaha na nakaparada sa tapat. Inakala pa nga niya kay Miko iyon. Ilang minuto lang ay hinintay niya at lumabas na rin ito. Hindi niya alam kung naitago niya ang pagkagulat na makita niya ito. Nakasuot ito ng tight black leggings, black tube na pinatungan ng itim ding leather jacket at mataas na boots sa puno ng borloloy ang magkabilang gilid. Pwedeng pumatay ng tao ang heels niyon dahil sa sobrang tulis. Nakatali ng pagkataas-taas ang buhok nito. Isang bote ng spray net yata ang nilagay nito roon kaya tumigas ng ganoon. Pumikislap din ang mga hibla ng buhok nito sa dami ng glitters. Pwedeng paglimbitin ng salaki ang mga hikaw nito. Makapal uli ang makeup nito kagaya noong nagdaang araw. Siya ang naaasiwa sa hitsura nito. Parang hindi sa universidad ang punta nito kundi sa isang pot session. Mabuti pinapayagan sa university na pinapasukan mo ang ganyang outfit. Una niya. Hindi niya napigilan ang sarili na hulaan ng disgusto ang kanyang tinig. Sa UP ako nag-aaral. Hindi mo ba nabasa sa schedule na binigay sa iyo ni Kuya? Walang dress code doon. May mga tumatakbo pang ang hubad na lalaki roon. Sinundan nito na malakas na tawa ang sinabi nito. Nasabi sa kanya ni Miko na sa UP nag-aaral ang kapatid nito. Hindi pa rin siya sang-ayon sa suot nito. Alam din niya ang tinutukoy nito na oblation run. Napapanood niya sa TV iyon. Kotse na lang ang gamitin mo. Sabi niya kahit alam niyang hindi ito makikinig. Nag-aatubili siya na sumakay sa motorsiklo nito. Hindi dahil sa natatakot siya kundi dahil mismo rito.
Mukhang daredevil ito kapag nagmamaneho. Hindi naman katakataka iyon. Okay na sana kung siya magpapatakbo niyon. Nagulat pa siya nang marinig niya ang malakas na revolusyon ng motor. Nakatiting na pala sa kanya si Patricia. Mas komportable ako rito, sabi nito na nakikipagpaligsahan ng lakas ng boses sa tunog ng motorsiklo nito. Okay, pero ako na lang magpapatakbo, malakas ding sabi niya. Tumaas ang isang kilay nito at hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. No, mariing sabi nito. Gusto mong magkotse? Di magkotse ka. Have a good ride. May spy. Nangiinis na sabi nito saka pinarangkada ang motorsiklo. Hintayin mo ako. Hinabol niya ito subalit tuloy-tuloy na ito lumabas sa nakabukas na gate. Lumiko ito palabas ng subdivision. Narinig pa niya ang huling revolusyon ng motorsiklo na para ba nagdiriwang ito dahil naisahan siya. Napatingin siya sa guardhouse. Mula sa kanyang kinatatayuan ay nakita niya ang simpatsya sa mukha ng gwardyang nakatalaga roon. Umiling-iling pa ito na parang sinasabi, hindi mo kaya ang tigre ng mga Del Mundo. May pinindot ito sa loob ng guardhouse. Nakita niyang dahan-dahan sumasara ang malaking gate. Nagpupuyos ang loob na tumalikod siya at lumakad pabalik sa lawn. Nagulat pa siya nang makita nakatayo sa gitna niyon si Miko. Ayos na ayos ang suot na Amerikana nito. Nakalimutan niyang pasamantala ang nangyari sa pagitan nila ni Patricia. Nakatuon ang pansin niya sa pagkatitig kay Miko. Lalo itong gumagwapo sa kanyang paningin. Huwag mo akong tingnan na para bang isa akong Bimax Yamaha na gusto mong sakyan. Nanunukso ang pinukol na tingin nito sa kanya. Napahiya siya sa kanyang ginawa. Good morning, bati niya rito. Ibinaling niya ang tingin sa malawak na bakuran ng mansyon. Tumawa ito. Napilitan siyang tingnan uli ito. Mukhang maganda ang gising nito. Hindi maganda ang umaga ko, papagkuhan ay sabi niya. You're not doing your job well. Nakita mo naman kung anong ginawa ng kapatid mo, diba? Sagot niya. Nabawasan ang inis niya nang makita niya ito. Unang araw mo pa lang pero mukhang naisahang kalagad niya. Hindi niya malaman kung nagagalit o naaalo sa nangyari. Bumuntong hininga uli siya at taas noon tumingin dito. Nag-uumpisa pa lang kami, Mr. Del Mundo. Tinitiyak ko sa iyo na bago matapos ang isang buwan ay nabali ko na mga sungay ng kapatid mo. Determinadong sabi niya. Hinahamon siya ng kapatid nito. At wala sa bokabularyo niya ang pagsuko lalo na kung nakasalalay ang kalayaan ng kanyang kaibigan. That's my girl, ngumiti ito. Pinanghahawakan ko ang buong karapatan na binigay mo sa akin sa iyong kapatid. Pinanghahawakan ko ang buong karapatan na binigay mo sa akin sa iyong kapatid. Ipinaalala niya rito ang kanilang napag-usapan na anumang gawin niya sa makabubuti para sa kapatid nito ay hindi nito pakikialaman. Good luck. Good luck, kumindot pa ito sa kanya bago lumapit sa itim na Toyota na nasa driveway. Pumwesto ito sa driver seat. Isinasama lang nito ang driver nito kapag may pinasusundo at ipinahahatid na bisita o kakilala. Ingat ka, malakas na sabi niya. Lumingon ito at saka ngumiti. Nanatili siyang nakatayo. Hindi agad siya pumasok sa loob ng bahay. Nang mawala na iyon sa kanyang paningin ay pinino niya ng sariwang hangin ang kanyang mga dibdib. Tuluyan ang nawala ang kanyang inis. Binati pa niya ng good morning ang kanyang sarili. Hindi pa rin naaalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabila ng maagang pagsira ni Patricia sa kanyang umaga ay napawi naman iyon ang magandang mood ng kuya nito. Naghahampas siya nang pumasok na siya sa mansyon. Kailangan niyang mag-isip ng plano kung paano niya mapapaamo ang kapatid ng lalaking unti-unti niyatang may binubuhay na kakaibang damdamin sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat